Pagbabasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihin matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig matatag ang pinatungan, kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahayang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatototohanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita sa Martes na ito, ang ikalawang linggo ng muling pagkabuhay, the second week of Easter. At dito naman ay ang ating ebanghelyo mula kay San Juan Evangelista, kung saan nagtagpo si Nicodemo at ang ating Panginoon. Isang gabi, itong si Nicodemo na isang Pariseo, dalubhasa din siya sa mga kasulatan ng Diyos. Isa sila sa mga religious leaders during that time. Sila ang mga itinuturing na may pinag-aralan at nakakaunawa ng mga sacred scripture, ng banal na kasulatan sa Old Testament. And pumunta siya sa ating Panginoon, itong si Nicodemo, at sabi niya ay tunay na naniniwala din siya. Bagamat siya Pariseo, naniniwala siya na ang anumang ginagawa ni Jesus ay galing sa Diyos. At yun ay naging, yung pagtatagpo na yun na isang gabi, ay naging pagkakataon na maisiwalat ni Jesus kay Nicodemo at masabi niya na hanggat hindi ipinapanganak ang isang tao mula sa born from heaven, mula sa taas, no?
hanggat hindi born from heaven or unless a man is born again. Ayun, no? Not once but twice na mention po yan sa ating ebanghelyo at dito po yung pinanggagalingan nga nung madalas nating naririnig na born again, na parang yung mga miyembro lamang ng sektang iyon o ng bahaging iyon ng mga Kristiyano ang siyang tanging maliligtas. Ito po yung pinanggagalingan nito, born again. Pero maganda pong suriin nating mabuti, no? Ano nga po ba ang kahulugan ng born again? No? Dahil nanggaling po yan dito sa ebanghelyo. Well, mandun din po ang pagpapaliwanag ng Panginoon. Sapagkat nagtaka rin si Nicodemo, sabi niya, paanong mangyayari yung muling ipanganganak ang tao? Babalik ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina at muli siyang maisisilang? Well, ang sabi ng Panginoon, hanggat hindi siya ipinapanganak sa tubig at espiritu. Yun po. Kaya wag lang po tayo magtatapos doon sa mga katagang born again, ngunit born of water and spirit. At para sa atin pong mga Kristiyano Katoliko, ang ibig sabihin po ng born again is plain and simple pagbibinyag, yung baptism. Dahil nung tayo'y binyagan, tayo'y muling naipanganak, tayo'y naging isang panibagong tao, no? Sa Espiritu Santo na ating tinanggap at sa tubig kung saan tayo ay nabuhusan ng tubig at tayo ay napakaganda nung imagery nung paglulublob sa tubig, pagpasok sa tubig ng isang bagong Kristiyano ay para siyang namamatay muli, namamatay dito sa kanyang pagkatao bilang isang tao ng mundo. Hindi lamang siya tao na para sa mundo, ngunit siya ay tao na may spirito, no? Na siya ay tao para sa kalangitan. Siya ay isang tao, kaluluwa na para sa Diyos. Yun yung kanyang pagiging born again. Kaya pagpasok sa tubig at siya ay muling lumalabas, no? Ay panibagong buhay. At ang panibagong buhay na yan, kasama kinasihan ng Espiritu Santo, kasama si Kristo. Kaya nga po tayo mga kapatid na mga binyagan, alalahanin po natin yon na magmula tayo na binyagan, ang ating buhay po ay kalakip na ng buhay ni Kristo. Kasama na po palagi natin si Kristo sa ating buhay. Tayo lamang po ang humihiwalay, tayo lamang ang lumalayo, tayo lang ang tumatanaw ng mas malayo, no, dahil sa ating mga pagkakamali, pagkakasala at ang ating kamangmangan. Hindi natin lubos na nauunawaan. Ngunit kasama po natin si Kristo sa ating buhay. Kalakip na yon, magkadikit na tayo kay Kristo. Kaya anuman ang pangako ni Kristo sa atin, dahil tayo ay tunay na born again, tayo'y nabinyagan kay Kristo, lahat ng kanyang pangako, lalong-lalo na ang pangako ng muling pagkabuhay ay kasama natin si Kristo. So mga kapatid, yung pong isang pag-ano natin, at dito makikita lamang natin yung pagbabagong yun ay merong panibagong orientasyon, orientation, no? Orientasyon, kung saan tayo ay hindi lamang nakatuon sa mga bagay na pangmundo, na pangdaigdig, na mga material. Hindi po. Alam natin yan sa kaibuturan ng ating kalooban, sa ikalaliman ng ating puso. Alam po natin na tayo ay naghahanap, no? Naghahanap ng langit, ng Diyos, ng mas mataas na bagay kaysa dito sa lupa. And so, bagong orientasyon, no, ang ating kaluluwa ay naghahanap sa Diyos. So, wag po nating isosupresyon, bagkus sana sa ating mga pagninilay, sa ating pagdarasal, sa ating katahimikan, mga kapatid, no, ay nararamdaman natin, nakikita natin ang malalim na pangangailangan natin para sa Diyos. At ang susi dito sa kalangitan, sa muling pagkabuhay, sa kaligtasan, ay tanging si Jesus lamang. Si Jesus ang susi ng langit para sa atin. Siya yung tinatawag nating mediator, namamagitan, mediator, na sa atin, habang tayo narito pa sa lupa, at sa Diyos Ama na naroon sa langit. Si Jesus ang andoon sa gitna. Kaya nga po wala po tayong ibang susundan, wala tayong ibang dadaanan, wala pong ibang katotohanan na ating pakikinggan kung hindi si Jesus lamang. Nawa po, dahil siya ang ating susi sa langit, ay matuto tayo kay Jesus. Let's learn from Jesus. Let us follow Jesus and let us live according to the life of Jesus.
Amen.